Mga Oferians, bago tayo magpatuloy, paalala sa lahat, lalo na sa mga baguhan, panoorin niyo muna ang guide para hindi tayo maguluhan tungkol sa pagkasunod-sunod ng ating mga videos. Nasa description po ang link. Please check it out. Itong pinapanood nyo ay isang pagtatalakay ukol sa bautismo at covenant. Ang bautismo ay hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Ang pakikipagrelasyon sa Ama ay hindi biro. Ito ay isang covenant na kailangang pangatawanan habang tayo ay nabubuhay. Ang covenant ay isang contract o kasunduan kung saan ikaw at ang abayahawa ang mga contracting parties. Kailangang pansinin nyo na mula sa panahon ni Noah, nakikipagkasundo na ang Ama sa tao. Sinasabi ng Ama ang kanyang gagampanan at ano naman ang dapat gampanan ng mga tao. If you do this, then I will do this. Ang salvation ay nakapaloob sa covenant, kasunduan. Ang covenant din ang maituturing na totoong pakikipagrelasyon sa Ama sa pamamagitan ng Mesaya. Hindi tayo pwedeng dumirekta sa Ama. No one comes to except through me. John 14:6. Dahil dyan, lahat ng ating panalangin ay hinihingi sa pangalan ng Mesaya. Yan ang arrangement ng relasyon ayon sa covenant. Huwag guluhin ng kung ano-anong libadurang doktrina. Ang covenant ay ibinigay sa Jacob Israel, hindi sa mga Gentile. Ulitin ko, ang covenant ay ibinigay sa lahi ni Jacob at hindi sa mga Greek and Romans. Ang lahi ni Jacob ang principal party at sila ang tinawag ng Ama na my people. Walang iba. Tanong, sila lang ba ang ililigtas ng Mesaya bilang beneficiary ng covenant? Hindi po. May foreign policy ang covenant. Nakapaloob na pwedeng mag-avail ang ibang lahi o foreigners. Nasusulat, Isaiah chapter 56 verse 4 hanggang 7. For this is what Yahweh says to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose what pleases me and hold fast to my covenant, and foreigners who bind themselves to Yahweh to minister to him, to love the name of Yahweh and to be his servants. All who keep the Sabbath without desecrating it, and who hold fast to my covenant, this I will bring to my holy mountain, and give them joy in my house of prayer. Maliwanag sa kasulatan ni Prophet Isaiah, binigyan ng chance ang mga foreigner na makapasok sa covenant ng Jacob, Israel. Yan din ang nagpapaliwanag bakit sinabi ng Messiah na salvation is from the Jews. John 4:22. Lahat ng hindi Israelite ay itinuturo ng Messiah na sumama sa mga Hudyo kung saan ibinigay ang covenant. Hindi tayo itinuro ng Messiah sa mga Greeks at Romans. Beware! Huwag magpalinlang sa libadurang doktrina ng Pariseyong si Pablo na ikinakalat nitong mga makapablo. Ngayon, ito ang patutunguhan ng mga taong nagpasakop sa covenant ng Ama. Revelation chapter 7 verse 9. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. Ipinakita sa vision ang napakaraming tao, great multitude na nasa harapan ng trono ng Ama mula sa iba't ibang bansa. Verse 13. Then one of the elders asked me, "These in white robes, who are they, and where did they come from?" Ang isa sa mga elders ay nagtanong, sino itong mga nakasuot ng puti? Alam mo ba kung saan sila galing? Verse 14, I answered, "Sir, you know." And he said, "These are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." At sinabi niya, sila ang galing sa great tribulation o matinding kapighatian. Sila ang mga naghugas ng kanilang mga kasuutan sa dugo ng tupa o kordero. Tanong, ano ang ibig sabihin ng wash their robes o yung paghuhugas ng kasuutan? Dahan-dahanin natin. Kung ang hawak mong Biblia ay gawa ng mga ayaw ng kautusan,
Ang katagang wash their robes ay makikita mo din sa Revelation chapter 22 verse 14. Ganito ang nasusulat sa kanilang Biblia. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Ngunit sa King James Version, malinaw ang nasusulat. Blessed are they that do His commandments, hindi po wash their robes. So alam na natin na ang ibig sabihin ng wash their robes sa Revelation chapter 7 verse 14 ay commandments, laws, mga kautusan. May isa pa tayong dapat linawin. Ano ang blood of the Lamb? Mark chapter 14 verse 24. This is my blood of the covenant which is poured out for many. Ito ang aking dugo, ang dugo ng pakikipagtipan. Covenant. Ayan, malinaw na ang blood of the Lamb ay ang covenant. Ngayon, sino ang inilarawan sa Revelation chapter 7 na maliligtas? Moot and academic and common sense, yung mga pumasok sa covenant at sumusunod sa mga kautusan na sinisipa ni Pablo. Sinabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 14 at Romans chapter 7 verse 6, we are not under the law. Yan ang covenant na pinanghahawakan ng mga followers ni Pablo. Kasi ayaw nila ng kautusan. Gusto nila hayahay lang ang buhay. Pero pakinggan nyo ang salita ng Mesaya. Matthew chapter 5 verse 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Mababasa din sa John 14:15. If you love me, keep my commandments. Tanong, saan ka papasok? Sa covenant ni Pablo or sa covenant ng Mesaya? Marami ang ipinahamak ni Pablo. Kitang-kita na si Pablo ay isang adversary ng Mesaya. Sa mga gustong pumasok sa covenant ng Mesaya, ilalatag namin sa inyo ang simpleng plan of salvation. Requirement number 1, umalis sa Babylonian religions. Revelation chapter 18 verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Lumabas kayo sa Babylonian system. Kasama dyan ang mga religions na ang mga doktrina ay mula sa Babylon, na ipakita na natin sa Babylon series kung paanong ikinalat ng Greece at Rome ang Babylonian system. Collectively, ang government systems, religions, and cultural practices ay dapat talikuran ayon sa Revelation chapter 18 verse 4. Later na po natin ipapaliwanag kung anong bansa ang pinakasentro ng Babylonian system. Sa prophecies po yan. Requirement number 2, tanggapin nyo ang seal ng Ama at ng Mesaya. Revelation chapter 7 verse 2. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living Elohim. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our Elohim. Lumutang ang isang anghel mula sa silangan, taglay niya ang seal o tatak ng totoo at buhay na Elohim. Siya ay sumigaw sa 4 na anghel. Huwag sisirain ang lupain at karagatan hanggang matapos namin ang pagtatatak sa foreheads ng mga pinili until we have sealed the servants. May mga kasamahan po ang anghel na ito. Ngayon, ano ang tatak na ilalagay ng anghel sa foreheads ng mga servants? Revelation chapter 14 verse 1. Then I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, who had his name and his father's name written on their foreheads. Malinaw, ang taglay ng anghel ay ang pangalan ng Ama at ng Mesaya. Yun ang seal o tatak.
Huwag na po kayong magtanong kung sino ang anghel. Ayaw naming sagutin ang tanong na yan bilang tao. Gaano kahalaga ang pangalan ng Ama at ng Mesaya na itinatatak sa inyo ng anghel ng silangan? Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Klarado at absolute ang nasusulat. Walang kaligtasan kanino man dahil iisa lang ang pangalan na ibinigay na makakapagligtas sa sangkatauhan. Walang ibang pangalan kundi ang ibinigay kay Moses. Hebrew, ganyan kahalaga ang pangalan na itinuturo ng Ophirian Heritage Conservatory sa inyo. Yan ang nais naming maitatak sa inyong isipan at kaibuturan ng inyong diwa. Yan ang seal of the Father. Yan ang marka ng mga maliligtas na ipinakita kay John. Huwag niyong isipin na 144,000 lamang ang sealed at maliligtas. Inilarawan lamang dito ang 12 tribes of Jacob. Kasama po kayo sa great multitude mula sa iba't ibang bansa na pumasok sa covenant. Ito ang paalala ko sa inyo, mga Ophirians. Hindi sapat ang inyong pagtawag sa pangalan ng Ama. Tandaan ang nasusulat sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23. Not everyone who calls me Yahawashai will enter Elohim's kingdom. The only people who will enter are those who do what my Father in heaven wants. On that last day, many will call me Yahawashai. They will say, Yahawashai, Yahawashai, by the power of your name we spoke for the Elohim, and by your name we forced out demons and did many miracles. Then I will tell those people clearly, get away from me, you people who do wrong. I never knew you. Sa huling araw, marami ang magsasabi, sa pangalan mo, kami ay nagpalayas din ng demonyo at nagsagawa ng mga milagro. At ano ang isasagot ng Mesaya? Lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng mali o masama. Hindi ko kayo kilala. Malinaw na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Ama at ng Mesaya ay maliligtas, kundi yung mga sumusunod lamang sa gusto ng Ama. Kailangan nyong pumasok sa covenant at sundin ang mga kautusan. Period. Ngayon, paano makakapasok sa covenant? Yan ang requirement number 3, pagpapasakop sa covenant of salvation. Basahin natin 1 Peter chapter 3 verse 20 hanggang 21. To those who were disobedient long ago when Elohim waited patiently in the days of Noah while the ark was being built, in it only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of clear conscience towards Elohim. It saves you by the resurrection of Yahawashai. Maliwanag na ang bautismo ay isang pledge na pakikipagrelasyon o pakikipag-covenant sa Elohim. Hindi po pagpapamember sa anumang relihiyon o sekta. Ulitin namin, ang bautismo ay isang pledge sa Elohim at hindi sa isang relihiyon or sekta. Nasusulat, Luke chapter 17 verse 26 to 27. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. Ang Noah's Ark ay sumisimbolo sa Ark of the Covenant. Naligtas ang pamilya ni Noah dahil pumasok sila sa Ark. Ganun din kayo, maliligtas kayo kapag pumasok kayo sa covenant sa pamamagitan ng bautismo. Yan ang analogy.
Straightforward, bautismo sa tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya at Holy Spirit ang paraan upang makapasok sa covenant. Huwag po kayong maniniwala sa mga bulaang tagapagturo na nagsasabing wala na ang covenant. Steady po ang covenant ng Ama sa Jacob Israel. Kaya nga muli niya itong iipunin sa huling araw. Nasusulat, Jeremiah 31 verse 33. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares Yahweh. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their Elohim and they will be my people. Maliwanag na sinabi na ang covenant ng Ama ay intact. Ganun pa rin ang nilalaman. Ang nagbago lang ay ang pinagsulatan. Noon sa tapyas na bato, ngayon sa isip at puso ng kanyang mga tao. At sila ay tatawagin niyang my people. Ang lumalabag sa covenant ay isusumpa. Jeremiah chapter 11 verse 3. Tell them that this is what Yahweh, the Elohim of Israel, says. Cursed is the one who does not obey the terms of this covenant. Ang sumunod sa covenant ay protektado. Kaya nga hindi naubos ang lahi ni Jacob at muling iipunin. Hindi rin nagbago ang Ama. Kung gaano siya katapang noon, ganun pa rin ngayon. Kung gaano siya mapagmahal noon, ganun pa rin. Ang kailangan lang nating gawin ay sumunod tayo sa covenant upang magkamit ng mga blessings and salvation. Malakay chapter 3